Partner! Eto na! Yan! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! So yun pala yung chismis, no? May bago na naman daw dating na ano eh. Wala, hindi totoo. Kayo naman, makapag-chismis kayo. Yung mga nababasa... Sabihin ng mga tao, mga chismoso talaga yung mga tao dito. mga nababasa po ninyo, huwag kayong nagagalit agad. Hindi yung totoo. Tama. Chismis, laging may bali yan. Tingnan mo, partner, perfect example yung sa ating kanina eh. Oo. Dalawa lang tayo nag-uusap, magkaharapan pa. Pero iba yung pagkakaintindi ko. Correct. Ganyan ang chismis. Kaya, don't believe everything that you hear and everything that you read. Malay mo, may dagdag yan, may Malay bawas. mo, may bawas yan. Malamang may bali yan. Correct. Eto na. Isang kahig, isang tuka. Ganito mailalarawan ang buhay ng pamilyang kinalakhan ni Veronica. Walang matinong hanap buhay ang kanyang mga magulang at pareho pa itong lulong sa bisyo. Si Veronica at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid ay madalas pumasok sa eskwela nang walang laman ang tiyan. At dahil walang sapat na pera pang upa, madalas ay palipat-lipat din sila ng bahay. Kundi dahil sa kaunting suporta ng lolo ni Veronica, ay maaaring sa kalsada na lamang sila tumira. Dahil sa ganitong kalagayan ay patuloy na nagsisikap si Veronica sa pag-aaral. At habang nasa kolehiyo, ay isang school project ang tuluyang nagpabago sa buhay ng dalaga. Sa product design class ni Veronica, ay naatasan siyang lumikha ng isang produkto na maaaring makatulong sa kanilang komunidad. Sa pagnanais na makakuha ng mataas na marka, ay ibinuhos ni Veronica ang kanyang oras at talino sa pag-iisip ng nasabing produkto. Dapat naman talaga, pag estudyante ka at binigyan ka ng assignment, kakaririn mo. Correct, 99% perspiration yan. Tama. Kasama ang kanyang lolo ay naglibot si Veronica sa kanilang lugar para alamin ang pangunahing problema ng kanilang komunidad. At sa kanyang mga ginawang pagtatanong at obserbasyon, nalaman ni Veronica na ang pangunahing problema ng kanilang lugar ay ang dumadaming bilang ng mga palaboy sa lansangan. Hindi naiwasang mapaluha ni Veronica sa kanyang nakita. Nagkalat, malamig, sa kalsada, ang mga pamilya na nagugutom, giniginaw, at walang sariling bubong. Baka trip nila yun. Oo nga, gusto nila yung giniginaw sila. Gusto nila mag-picnic sa labas. Lolo, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, ay baka palaboy na rin kami ng mga kapatid ko. Gaya na nakikita natin ngayon sa kalsada. Bitbit ang isang inspirasyon ay sinimulan na ni Veronica ang kanyang proyekto. At matapos ang mahabang oras ng pag-iisip, ay naisip niya na gumawa ng isang produkto na tatawagin niyang The Coat. The Coat. Gusto ni Veronica na gumawa ng isang espesyal na coat o jacket at sleeping bag in one. Jacket at sleeping bag in one para sa mga palaboy sa lansangan. Ang makapal na jacket ay mako-convert sa isang higaan na magagamit ng mga palaboy sa gabi. Magandang idea. Ha? Pagising sa umaga, ay maaari na itong tupiin ulit para maging jacket na maisusuot at madadala kahit saan. Sa pamamagitan ng produkto ni Veronica, ay maaaring maiwasan ang pagkamatay ng ilang mga palaboy dahil sa lamig. Sinimulan na ni Veronica ang paggawa ng mga product prototype. Dinala niya ang sample product design sa mga palaboy para masubukan ito. May ilang natuwa sa The Coat
Subalit may ilan rin naman na hindi nagustuhan ang produkto. Hindi namin kailangan ng jacket na yan. Ang kailangan namin, trabaho. Sigaw ng isang babaeng palaboy na nakikiusyoso sa proyekto ni Veronica. Ganon? Kung usyoso na nga lang, magsasalita pa ng masama. Salamat na lang. Alam na this. Dahil dito, ay napaisip nga naman si Veronica. Aba, tama ang babaeng ito. Ang produkto ko ay tila isang band-aid o pantapa lamang sa totoong problema ng komunidad ko. Galing ng mga estudyante na ganyan mag-isip, no? Yung di nila iniisip kung pantay ba yung kilay nila. Kung kailan siya magpapakulay ng buhok ulit. Correct ka. Di niya iniisip kung magkapantay ba yung kulay ng mukha niya sa leeg niya. Correct. Nakakatuwa yung mga estudyante ganito mag-isip eh. Tama ang babaeng ito. Ang produkto ko ay tila isang band-aid o pantapa lamang sa totoong problema ng komunidad ko, ang sabi ni Veronica sa kanyang sarili. Sa kabala nito ay itinuloy pa rin ni Veronica ang kanyang proyekto. Ipinasa niya ito at nakakuha ng maayos na marka. Sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo ay isang malaking desisyon ang ginawa ni Veronica. Sa halip na mag-apply sa malalaking kumpanya, ay mas pinili pa niya na pagtuunan ng panahon ang pag-iisip ng isang plano para makatulong sa mga palaboy sa kanilang lugar. At sa tulong ng mga kakilala at kaibigan, ay naitayo ni Veronica ang The Empowerment Plan. Isa itong non-profit organization sa Detroit, Michigan na nagbibigay ng trabaho sa mga kababaihang palaboy sa kanilang lugar. Ang mga kababaihang ito ay sinasanay sa pananahi ng The Coat na siyang ipinamimigay ng libre sa iba pang mga palaboy na gaya nila. Sa pamamagitan ng mga donasyon ay nakakalikom sila ng pampasahod sa mga mananahe at pambili ng materyales. Sa ngayon ay meron ng 20 kababaihan na walang sariling tirahan ang nabigyan ng trabaho ng organisasyon ni Veronica. At kung palaboy-laboy sila noon, ngayon ay may sapat na kita na sila pambayad sa renta at pambili ng disenteng pagkain. Wow! Sarap naman! Galing! Ang The Empowerment Plan at The Code Project ni Veronica ay umani ng popularidad sa YouTube na may humigit kumulang 5 milyong hits. Wow! Dami Bongga! Dahil dito ay patuloy ang paglago ng organisasyon at patuloy ang pagdami ng mga palaboy na natutulungan. Si Veronica Scott ay ang pinakabatang nakatanggap ng John F. Kennedy New Frontier Award noong 2012 dahil sa katangi-tanging galing na ipinakita sa paglikha ng nasabing organisasyon. Mapapatunayan sa buhay ni Veronica na ang pangarap na may kabuluhan ay ang pangarap na hindi makasarili at may malasakit sa sangkatauhan. Nice. I admire you, Veronica. Sa darating na halalan, iboboto kita, Veronica. Correct, tama. Kaya Sulat lang, ko Pinoy ako eh. Hindi, pag ano next year, di ba, presidential, sulat ko, Veronica. Kailan nasa Amerika ka? Correct, hindi, tsaka bilang pag-alala sa ginawa mong organisasyon. Basta pag bumoto po kami sa balota, susulat namin Veronica. Ang galing. Yun ang nakakatuwa. Isipin mo sa murang edad. Correct ka. Isipin mo, di ba, yun nakaagad yung takbo ng utak niya ang makatulong sa ibang tao. Ang galing ano. With no selfish intention. Correct. Yun yung sabi, hindi makasarili. Correct. Kasi ganun tayo pag tumutulong tayo minsan kasi gusto natin ng recognition. Correct. Diba kung magpatawag tayo ng media kasi ito meron tayong charity works dito, tawagin lahat ng media, magpapapress ko nako. Yun. Diba? Ito. Hindi, walang ganun-ganun. Basta nag-e-enjoy siyang tumulong sa ibang tao. At saka ang galing nung naisip niya na proyekto in the first place, yung The Coat. Correct. Pwede naman siyang gumawa ng magandang damit. Tapos wala lang. 'Di ba? Pwede rin naman makakuha ng mataas na marka yun eh. Correct. Pero kinailangan niya pang mag-isip ng isang proyekto na hindi lang maganda, pero makakatulong pa. Tama, 'di ba? At saka yun The Coat niya. Yun yung The Coat. Tsaka yun yung lesson dyan para sa students. Kapag ka meron pong pinapagawa sa inyo yung mga teacher po ninyo, you'll never know
baka mamaya yung proyektong yan, siyang magdala sa'yo ng kayamanan o siya talagang makatulong sa isang tao, 2, 3 o 4 na tao. Kumbaga, dapat talagang pagtuunan ng pansin ko naman yung proyekto na ginagawa nyo sa school. Tama. Kasi malay mo. Diba, ilang beses na rin tayo nakarinig ng story, although hindi ko naman, wala akong mas specific na maisip ngayon, na project niya yun sa school, siya ang nag-isip. Correct. Diba? Pero nagamit niya nung nagtatrabaho na siya. Para siyang bagong imbensyon. O, diba? Dahil lang, kinarir niya at inisip niya, sayang naman yung pinapang tuition sa akin. Kung magpa-powder lang ako sa school. Student ako, hindi ako model. Ba't ako powder ng powder lang, diba? Mas maraming laman ng mga pangkolorete sa mukha yung bag kesa sa mga libro. Correct. At notebook. Tama. Totoo yan. Huwag nating mani-maniin yung mga project na pinapagawa sa atin ng mga teachers natin. Correct. Kasi you'll never know, baka makatulong nga ito sa komunidad. Malay mo yan na magdala sa'yo sa magandang kinabukasan. Yeah, at magbigay ka ng magandang kinabukasan para sa iba. O, diba? Thank you, Maywagang Burnay, sa isa na namang inspiring na story. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! O, di naman kaya kung gusto nyo po ng yung past episodes po ng Maywagang Burnay na gusto nyo mapakinggan ulit, pwede nyo mapakinggan via live streaming www.loveradio.com.ph. So, basta like lang ng like, share ng share para marami po ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama. Kita-kits mamaya, Robinson sa Galleria. Alas 3 ng hapon para sa AMA High School Idols. Kita-kits. Kita-kits mga kabisyo. Kasama nyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!